ito, Panginoon. Ihanda mo po kami, Panginoon. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga napakasarap gumising sa umaga na mayroon tayong pangako ng Panginoon na ating pinangahawakan. Sapagkat sa bawat pagsubok natin pinagdaraan, wala naman tayo ibang asahan kundi ang Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan at patuloy natin naranasan ang kanyang pagkilos sa ating buhay at kanyang kabutihan. Kaya naman, ang bawat isa, inaanyayahan ko na tumayo upang tayo sabay-sabay na umawit sa Panginoon at ihanda po natin ating mga puso't isip. Kaya nga nasabi po sa awit 145, 1 hanggang 2, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking hahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pagpapasalamat magpakailaman. Kaya tayo po'y umawit.
Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahangin, ang taon ko'y iyong tingin. Langit ang aking kadarama, sabing kapiling ka, ang puso ko'y sumisinag. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking kadarama, sabing kapiling ka, ang puso ko'y sumisinag. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Mawit turi sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba, O Diyos ko, ihigit ka. Dakilang at talaga, Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko. Ito ang lahat ay hinahanap ko. Sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Natahan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan, di kayang sabihin sa'yo ko lang naman. Ako'y malaya na. Nakawit ka ba yan? Kailan? Ewan ko kahapon! Okay naman kahapon! Ha? Okay naman kahapon eh! Ha? Okay naman kahapon! Nakawit ka ba yan? Oo nga! Tunay na nadarama ko. Langit ang aking nadarama, sabing kapiling ka, ang puso ko'y sumisinag. Kapag sa'yo'y sumasamba, sabing kapiling ka, ang puso ko'y kapag sa'yo'y sumasamba,
puso sapagkat ang Panginoon ay napakabuti at patuloy niya ito ang pinaparana sa amin. So, sa umaga ito, ano ang ating mga pinagdaraanan, so kung ano ang mga puso natin sa Panginoon, sapagkat meron tayo mga pagkito niya sa Panginoon.
likod ako. Inaanyayaan ko po na muli ang lahat ay magsitayo upang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ating pumbuksan ang ating dalang Biblia sa Hebreo chapter 11 verses 1 to 16. Ito ang sinasabi. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inendog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog, kahit patay na ay nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugtan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga tumahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang sa matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayon sa lupang pinangako sa kanya. Mga toldang naging tirahan niya, ngunit sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganong ding pangako, sapagkat umaasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo magplano at nagtayo. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya ay matanda na at kahit si Sarah hindi na maaaring magkaanak pa. Nananalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya sa isang taong may tuturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at di na mabilang nabuhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at tinuturing na tinanggap na nila. Kinalala nilang sila'y mga dayuhan lamang at ng ibang bayan dito sa lupa. Pinapakilala sa mga taong nagsasalita ng gano'n na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang nasa isip nila ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon na pasana silang makabalik doon. Ngunit ang inaangat nila isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi kinakaya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila sapagkat sila'y
pinagandaan niya ng isang lungsod. Makakaupo na po tayong lahat. Purihin ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Hello. 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 Yan, lipat ko lang po sa ating message. Yan. But bago po natin i-preach yan, let's review last Sunday message. Ang title? Ano pong title? Last Sunday message? Don't shrink back. No? Don't shrink back. Sa bating salita, don't backslide or be a backslider or retreat. Parang natatakot. No? So, because this God will know and that we are a genuine believers, no? With a genuine faith in Him. And so learn the three proofs of genuine faith. First, a true faith fears God's judgment. True faith fears God's judgment. Under that, a comparison of judgment, and we knew the greater condemnation or punishment for those who have fears. No? In the Bible, there are 365 words about fear, about afraid. Means do not be afraid or do not fear every day. Okay. And the certainty of consequence. Ang katiyakan ng hindi naman parusa, no? Sa atin na hindi na parusa, kundi bunga, byproduct of our disobedience. Meron po yan. And then secondly, a true faith endures in suffering. Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiis sa gitna ng pagsubok, hindi sumusuko. Under that, we knew that we must remember our past faithfulness. Nung una tayong makakilala sa Panginoon, masigasig tayo eh. So we must remember that kind of diligence. Kaya, secondly, retain present confidence. Retain present confidence. So, panatilihin ang ating katayuan ngayon. Yung ating pag-asa. Yan yung confidence eh. The assurance what we hope for. Though the things we do not see. That's the essence of faith, the meaning of faith. Later on. And another sub-point, continue with perseverance. Magpatuloy sa pagtatyaga. And lastly, a true faith continues until the end. Ito po ang tunay na may pananampalataya. Nagpapatuloy hanggang wakas. Because he or she knew the promise of Christ coming. He or she expected Christ coming or return. Whether, sabi nga, patay man tayo o buhay, nadatna ng Panginoon, we believe on that. Especially nowadays. Parang wala talagang katiyakan ng mundo. At talagang talagang palapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoon sa mga nangyayari sa ating paligid. There di lang rumors of wars, di ba? Wars with this. May wars sa Ukraine and against Russia.
Ngayon, may war between US, no? Ano sila? Partner ng Israel versus Iran. And Iran do not run until now. No? Until now. Tapang. So, and secondly, the principle of living faith. And lastly, the proof of genuine believers. Okay? Bakit kailangan malaman na tayo kilala na tayo tunay na mananampalataya? No? Hanggang wakas. Because Christ will be exalted and Christ will be glorified. Okay? So, this time, ayan po, ang ating pag-aaralan. Medyo mahaba po ito, or mahaba talaga. Please bear with me. Okay? At ilang verses yan? 16 verses. Pinagsama ko na po. At nagpipray na po ako na susunod nating book o epistle na ating pag-aaralan after this, Hebrews. So it's either in the Old Testament or in the New Testament again. So faith that finishes living beyond what you see. Pansinin niyo sa Tagalog, pananampalatayang nagtatagumpay. Ibig sabihin, yung nagtatapos, nagtatagumpay. Diniretso na agad, no? Doon sa pagtatapos natin. Kapag ang tunay na mananampalataya ay nagtapos, no? Sa mundong ito na talagang siya ay mananampalataya, kagamit-gamit ng Panginoon, siya'y nagtagumpay. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magtagumpay ka, ha? Yan. O, balikan mo. Mas lalo ka na. Ha? Para pareho kayo. Okay? Pamumuhay na lampas o higit sa nakikita. Ganyan po ang tunay na pananampalataya. At mananampalataya, kahit yung future hindi alam, pero malaki ang kanyang pananampalataya at paniniwala na mangyayari. Okay. Kaya po, mayroon tayong acrostic dito ng faith. Tingnan nyo, ha? Mga kapatid, kaibigan, foundation. Yung F, yan po ang foundation natin. Why we believe in God through Christ? Because we have faith in Him. So, foundation po natin yan. Saligan. Ang saligang matibay. Si Kristo. Assurance, katiyakan. No? Tiyak ka ba na pupunta sa langit? Ha? And investment. We must invest. Mga divine things or heavenly things. And it is a transformational, no? Nagpapabago ng buhay. And lastly, hope. A blessed and glorious hope in Christ. Kaya ang pag-asa natin ay doon sa eternity, sa walang hanggan. Sa yung ating greatest o great motivation. So, ayan. Lalo nyo ating Bible study online class. Lagi natin tignan yung historical, cultural, grammatical. Yung basic lang naman, historical background. No? At kung sino sumulat, para kanino yung sulat. No? So, again, written to persecuted Jewish Christians, tempted to go back to rituals, to Judaism. And Hebrews 11, kung sa US, sa LA, Las Vegas, o dito sa atin, sa Libis, ano ba yan? Ano yung mall dyan, or ano dyan, lugar dyan, sa Libis? Merong Hall of Fame. Ha? Walk of Fame. Walk of Fame. Kilalang mga celebrities, ano pa, sports, ano ba yan? Sports personalities. Ayan. Pero sa atin, mga kapatid,
Sa Bible, mayroong ganyan. Kaya tinatawag na Hall of Faith in one chapter only. No? Chapter 11. Kaya nga, mga kapatid, ito nga ang kagandahan. No? The Bible, no, ay, sabi nga, God's love letter. No? God's love letter na binigay sa atin. Kaya kung wala man tayo sa Hall of Faith, the chapter 11 na yan, o saan mang book sa Bible, naniniwala ba kayo na meron tayong nakatala? No? Tayong mga manampalataya ay hindi man nakatala dito sa Bible, pero meron tayong isang sa langit na nakatala. Ha? Doon sa God's Book of Life. Kung ito ay God's Book of Love, kasi love letter hindi man tayo nakatala dito, pero pinapalala din sa 4 gospel books, tama? That we are the 5th gospel. The walking Bible na makikita ng mga tao na talagang binabago ni Kristo. Wala na yung dating o lumang pagkatao, kundi bago na. Binabago ng binabago. So, God's Book of Life. Nandun tayo kung tunay tayong may assurance of salvation. And we continue to be encouraged, have endurance and perseverance. And faith is not blind belief. No? Though we do not see, sabi nga, di natin nakikita, but we have spiritual eyes. We have Spirit. The Holy Spirit will guide us into all truths. But confidence grounded in God's promises. So we cannot claim God's promises, truths, and we are true Christians if we do not meditate His words. So, believers then went through hardship. Sa panahon natin ngayon, nagtatanungan na yung mga nanay, no? Last sa kanilang BS at last Friday, kung ano na ang kondisyon. Natatakot na ba? Ilang porsyento? 1 out of 10? 1 out of 10? Okay. But sabi nga, just like Filipino Christians today facing poverty, pressures from family, community, work, and secular culture. Kaya marami po, I do believe, especially the youth, ang nalalayo na sa Panginoon. They shrink back from the faith. Okay? They shrink back from the faith. But praise be to God, our youth, no, they continue to be a genuine Christians, believers of Christ. Thus, our proposition, true biblical faith enables believers to lead, obey, and persevere for God's promises even when they are unseen. Kahit hindi nila nakikita, kahit di natin nakikita, mga kapatid, manalig tayo. That's the essence of faith. No? We are not Jews na to see is to believe. Binaligtad yan ng Panginoon. Sabi niya, you must believe first and you will see. Because He is God. Doon, ang Panginoon, doon sa hindi magagawa ng tao. Doon sa kahangahangang hindi magagawa ng tao. Okay? Kaya nga, let's reflect on these questions. Statement questions. What is the true faith according to God? To you, what is true faith? Huh? Para madali maunawaan kung anong tunay na pananampalataya, tingnan natin ang ating kalagayan. Okay? Tingnan natin ang kalagayan ng ating puso. Okay? How does faith operate in daily life? And why must believers live by faith? Mamuhay sa pananampalataya. Di ba pwedeng mabuhay na lang? Total, ligtas naman ako eh. Tama? Hindi ba pwedeng magsimba na lang, tapos umuwi? Hindi ba pwedeng attend na lang,
then umuwi. Okay, the BS, ano pang mga ministries natin. Pero nakakalimutan natin yung essence, why we chose us by God before the creation or the foundation of this world. Akala natin ngayon lang tayo natagpuan, ngayon lang tayo nakilala ng Panginoon o pinili ng Panginoon. Before the foundation of the earth, we are chosen already. Di ba? How great is our God. Mga kapatid, kung kayo po ay nasa sitwasyon na worry, ano ba nag-worry? Nag-aalala. Ngayon at sa kinabukasan, tatapos, alalahanin niyo pa ang nakaraan. Okay. Tingnan niyo ang situation o kwento nitong si George Muller. Siya po isang missionary at siya po ay ang focus ng kanyang ministry ay orphanage. No? So, cared for over 10,000 orphans in England. It was 1800s, no? 1800s. So, without asking donations, one morning, there was no food on the table. Walang pagkain yung mga bata. Saka yung, of course, kasama na dyan yung mga workers. So, they are worried. They were worried. Anong ginawa niya? Sabi niya, let's pray. Let's pray. Let's ask the Lord that He will send food or foods in our table. Ngayon, di ba? Kaya ka nagpe-pray. Wala kang pagkain, gusto mo ng pagkain. Katulad ng sinabi sa Lord's Prayer. Give us our daily bread. Minutes later, someone knocked on the door. Knock, knock, knock. No? Tao po. A baker said, God woke me up early and I felt I should bake bread to you or for you all. No? Wala lang all yan. Ginising daw siya ng Panginoon para magluto ng mga tinapay para sa kanila. Di ba? Nag-pray sila. Wala silang pagkain. I do believe God sent this baker to them. Naniniwala po ba kayo doon? Nakaranas na po ba kayo ng parang ganitong sitwasyon? Na walang-wala. Tapos, wala pa rin? Grabe naman. Meron? Tama? Kaya, nung ka meron, nawala na sa Panginoon. Yun ang mahirap. Pero, pansinin niyo ito. Hindi pa natatapos yan, mga kapatid. Another knock came. A milkman said, my cart broke down outside your orphanage. The milk will spoil. Ibig sabihin, masisira lang ito. Pwede bang sa inyo na ito? Gamitin niyo ito o kainin o inumin niyo ito? Nakita niyo po? Kompleto na. May pambara at may panulak pa. Okay? Kaya nga mga kapatid, they have no food, but they have faith. Food, no food, replace it by faith. Nag-aalala tayo sa ating kakainin sa ngayon at sa kinabukasan. Lagi naman pinaalala ng Panginoon na huwag kayong mag-alala. Huwag kayong magduda. Huwag kayong umasa sa inyong sarili lamang. Magtiwala kayo. Kaya nga, sabi ng kanyang famous, si George Muller, ang famous quotation niya, ano? Sa mga may anxiousness, the beginning of anxiety or worriness is the end of faith. Nagsisimula ka palang mag-alala, nagtatapos na ang iyong pananalig at pag-asa. Nakita nyo? Kaya sabihin niyo sa kapatid nyo, sa tabi, huwag kang mag-alala. Yan.
Okay? At balikan nyo, huwag kang matakot. Yan. Because the beginning of true faith is the end of anxiety. Ito ang nais ng Panginoon. Faith first. Faith first. Before worrying, or whatsoever hindrances. Okay, let's read this. Now, faith is the assurance. What's this? A title or deed or confirmation. Para po itong, advance ko na, meron akong illustration dito mamaya eh. Makalimutan kong explain. Para po itong titulo, di ba title? Na? Pero wala pang bahay. Pero, naniniwala ka, one day, magkakabahay yan. Kasi para sa ano pa ang titulo mo ng lote kung wala kang desire o believe na magkakabahay yun. Tama? Not unless na ibebenta mo ito. Pero, the essence of that is, that's yours. No? Of things hoped for, divinely guaranteed, and the evidence of things not seen. What's this? That sin? It is the conviction of their reality. And what's the reality? Is the faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses. So lagpas sa kakayanan ng tao. Because it is divine. No? Sabi doon, divine guaranteed. For this kind of faith, the men of old gained approval, divine approval, by faith that is with an inherent trust and enduring confidence, the power, wisdom, and goodness of God. We understand that the worlds, no? Antong worlds na to, universe, ages, were framed and created, formed, put in order, and equipped for their intended purpose by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. Talaga ang Diyos lang ang gumawa. Kaya this is what faith is. Not seen, but real. Not seen, but real. Nakakita na po ba kayo ng hangin? Ha? Mahangin. Yan, di ba? Lalo na, yung taong mahangin. Ha? Ang lakas ng aray. Ganun. Pero yung hangin talaga, hindi natin makikita. Pero naniniwala tayo na, totoo ba? Totoo. Kasi kung di totoo, baka patay na tayo lahat. No? Hindi tayo humihinga. Okay? Yan. May itahan tulad natin ang pananampalataya. Now, let's see the definition of faith. Ano ang kahulugan ng pananampalataya? Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ito. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ito. Makinig ka. Balikan mo, makinig ka. Okay, so faith is confidence. Sabi din, substance. At sa Greek word, ano yan? Pistis. Ayan naman si pistis. Kaya pag nagkulang ka sa faith, ano na? Alam nyo na yan, ha? Sigurado, mapipisti ang buhay natin pag nagkulang tayo ng S, no, ng faith, para kumpleto. Because pistis is faith, moral conviction, and assurance. Ang ginamit din na salita doon sa kahulugan sa Griego, hupos tas is, no? Hupos tas is, which means confidence, substance, foundation. Kanina yung ating acronym, no? And elenkos, hindi po elenkos yan, no? Sa pronunciation yan ay elenkos. It's an evidence, proof, and conviction. Kaya kung nako-convict po tayo, it means may tunay kang pananampalataya. Bagamat in different levels lang po tayo. Merong mababaw, merong medyo mababaw, hanggang so in different level or degrees, no? So, but we must desire, no? Doon sa pinaka ganap na ninais ng Panginoon.
First, the definition of faith is, faith has confidence or substance and certainty. Katiyakan. Okay? Confidence, it's related to hope. Pag sabing confident, wala kang pagdududa. Wala kang, o malakas ang loob mo. Matatag ka sa iyong pinaninindigan at pinaniniwalaan. So this concluded with reassuring reminder not to shrink back. Kaya may mga nag-shrink back o nagba-backslide. Sometimes God allows it because it's a choice. God gave us freedom, no, of choice or will. So, reassuring reminder that not to shrink back, but to have faith. So, nagkakaroon ng makalabuan ng kanyang faith, kaya nagkakaroon ng shrink back. No? Faith is not imagination, it is spiritual reality. Faith gives conviction about unseen realities. Ayan, yung sinabi ko kanina, land title. No? But biblically, you haven't seen the answer for your prayer yet, but you keep trusting. You keep on praying. Like what the story a while ago by George Mueller. Huh? Let's pray. Let's pray. Kaya always pray, mga kapatid. Pray without ceasing. Meaning, don't stop praying. Ayan lang po yung connection natin sa Lord na talagang dapat hindi mawawala in any moment of our lives. Thus, faith rest on God's character and not feelings. Kaya do not be by emotion sa ating Christianity, pagiging Kristiyano. It must be by faith. By faith. So that our emotions will be real, will be true. Yan. Will be correct. Yan. Kaya nga, sabi ni Charles Spurgeon, the Prince of Preacher, faith is believing Christ, He is who says He is and will do what He has promised. Okay. God's book of love ay napakaraming pangako ng Panginoon. Katulad inawit natin kanina, mga pangako mo pertains to the promises of God. And last Sunday, we sang, ayan, we stand in the promises of God. So, stand firm. Hold fast. Kaya nga, ang pananampalataya ay paniniwala na si Kristo ay totoo sa kanyang sinasabi at tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang nangako ay hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, kailanman hindi mapapako. Kanya itong tutuparin. Who are heroes in heaven? Yan, in God's Hall of Faith. Faith has commendation. Papuri. Papuri, ano pa yung commendation? Dito, sinahit yung mga elders. The believers mga unang manampalataya, no? Na tumayo sa mga pangako ng Panginoon. Were approved because of faith. Simula kay Abel. You know, Abel, mga bata, children, alam na yan, ha? Yan ang unang kwento. O mga unang kwento after Adam and Eve. Yung kanilang mga anak, si Abel at si Cain. At alam natin ang kwento niya, ano? Siya'y pinatay. Dahil lamang sa anong reason? Bakit siya pinatay? Ha? Sa inggit. No? Inggit, no? Okay naman, pagtatampo sa Panginoon kasi mas nahigitan ako ba't ako mas mahigit kasi matanda ako sa kanya eh. Gano'n, no? So, sinabi ng Biblia, hindi naman siya parang denown or
Maganda, okay din naman yung kanyang handog, pero sabi kay Abel, mas higit ang kanyang handog. Tama? Kung merong mabuti, mas mabuti, pinakamabuti, o magkasano, siya ay mas mabuti, si Abel, pinakamabuti. Ha? Pero ang pinakadahilan po ay pride talaga. Pride. Kaya nga, the first, ano yun? Criminal case in the whole world. Alam mo yan? The first criminal case ay nasa Bible. Yan, yung pagpatay kay Abel. So some Christians want visible faith. Kaya naman si Wi-Fi na may signal bar. Pero ang tunay na faith, minsan, no signal. Pero, connected ka pa rin. Tama? Nakaranas ba yung cellphone niya ganon? Kahit wala ng signal, pero kumukonect pa? Ha? Minsan may pumapasok pang message. Ha? Hindi man tayo makakonect, pero connected yung iba. Ang Lord connected lagi sa atin. Sometimes tayo hindi. Thirdly, faith understands God's creative power. God's creation. Makikita natin dito. 3 bagay ito, mga kapatid, kaibigan. Una, faith sees divine creation. Nakikita niya yung pagkalika ng Diyos sa lahat. At lalo na kasama tayo. We are the best of the best created by God. Because we are the apple of the eyes by God. So we understand, sabi doon, no eyo, to perceive with the mind. Hindi to physical sight, this is spiritual understanding. So faith allows us to accept that God created everything even beyond scientific observation. So, beyond. Kaya nga, yung mga scientists ay mga diligtas na rin. Di ba? Mostly, mga scientists, no? Ay mga atheist yan. They believe mostly on science. Lahat ng kailang issue dapat pag-aralan. Scientific studies. Pero pag umakyat sila o makita nila yung Milky Way, kung paano inayos ng Panginoon, hindi nalalaglag, mamamanga. Kaya marami pong mga, ano yan? Ang tawag sa ganyan? Astronomers? Or yung mga nag-observe sa ating mga planeta, ang naliligtas, nakakilala sa Panginoon. And then faith understands, again, faith affirms God creative word. Sa kanyang sangsalita lamang. Diba? Sa Genesis 1:1 pa lang, sinabi doon. It was framed by the word of God. It's a Greek word like rema. God spoke and creation came into existence. Let us make man. At before that, 6 days, God created the heaven and the earth. Heaven and earth. And faith believes in creation. When you say ex nihilo, it's out of nothing. Void. Sabi doon sa Bible, void. As in walang-wala. Darkness lamang. Dilim. Kaya sa John 1:1-3, in the Word was with God, the Word was God. In the beginning was the Word. And then pagdating sa verse 14, and the Word became flesh. Psalms 33 verse 9, maganda itong talatang ito, nakita ko eh. Basahin ko lang po Psalms 33 verse 9. Tignan nyo rin po ang inyong Biblia. 33 verse 9, sabi dito, sapagkat siya'y nagsalita at iyon ay naganap. Siya'y nag-utos at iyon ay tumayong matatag. Tama mo, sa isang salita lamang ng Panginoon, isang utos lamang ay nakapangyayari at matatag. And lastly, faith accepts the invisible reality. And that's faith teaches that the visible world came from the invisible God. Kaya we must worship Him in spirit because He is invisible, omnipresent,
omnipresent. So, true faith is trusting God even when nothing is seen. Kahit wala tayong nakikita. At nothing remains or is gone. Like yung kwento kanina, wala silang pagkain. Prayer lang, meron sila. And that is faith, not seeing first, but trusting first. Trusting first. Parang roots ng puno. Hindi mo nakikita, pero doon nanggagaling ang buhay niya. Nakuha niyo po? Pero pag nakita natin ang puno na lumalabas na yung ugat, meaning napakalaking puno na yan. Okay? At hindi basta yan matutumba. No? So, second passage, by faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which it was testified of him that he was righteous or upright in right standing with God, and God testified by accepting his gifts. And though he died, yet through this act of faith, he still speaks by faith. No? By faith that pleased God. Next naman is si Enoch. Ito po yung hindi nakaranas ng physical death. Was caught off and taken to heaven so that he would not have a glimpse of death. And he was not found because God had taken him. For even before he was taken into heaven, he received the testimony. It's still on the record. Actually, may book of Enoch hindi lang nasama, no? That he that had walked with God and pleased him. But without faith, ito po yung very well-known verse, no? Phrase, without faith, it is impossible to, ano yung yun? Walk with God and please Him. Di lamang please Him. Walk with God so that you can please Him. For whoever comes near to God, hindi lang lumalapit sa Diyos, must, hindi sinabi should, must, sabihin, talagang kailangan, talagang emergency. Believe that God exists and He rewards. Take note, may premyo. Parang yung nakarang Sunday, nakatanggap ng premyo yung 3 best and unrealized. Pag may naka-break ng record, nung number 1, may premyo din. 8 cup of rice ang record. Hindi tumitingin. Tahimik lang siya. He rewards that those earnestly and diligently seek Him. We say, seek Him pala, dapat earnestly and diligently. And 7, by faith, with confidence in God and His Word. And another one, Noah. So, Abel, Enoch, actually sa pronunciation yan, Enoch, Noah, being warned by God about events not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his family. By this act of obedience, he condemned the world and became an heir of the righteousness which comes by faith. So, ang ating pala ding pagiging tagapagmana ay talagang by faith. Okay? Okay, verse 8 to 12 po ito. Ilan na? 3. And then, pang-4, Abraham, by faith, when he was called by God, obeyed by going to place which he was to receive as an inheritance, sa kanya po nagmula yung paghahayag ng Diyos ng lupang pangako. Kaya tawag sa kanya ay Amang Abraham ng mga Hudyo. And he went not knowing where he was going. By faith, he lived as a foreigner in the promised land. Promised land, as in a strange land, living in tents as nomads with Isaac and Jacob, who were fellow heirs of this same promise. For he was waiting expectantly and confidently looking forward to the city which has foundations. Hindi lang po yung city, literal na nandito sa mundo, kundi city,
na likha ng Diyos. One day, makakapunta tayo dyan. Sabi nga, the new heaven and earth. The new Jerusalem. Saan ba tayo? Looking forward, an eternal and heavenly city whose architect, yan, tamo, architect din pala. Talagang ang Panginoon natin, architect and builder is God. By faith, even Sarah herself received the ability to conceive a child. Even when she was long, sabi matanda na, past the normal age for it, because she considered him who had given her the promise to be reliable and true to his word. And lastly, verse 12, so from one man, though he was physically as good as dead, were born as many descendants as the stars of heaven in number and innumerable as the sand of the seashore. Yan din sinabi ng Panginoon. Ang pangako niya kay Abraham. Thus, faith is not just a definition, it is sin. Ano yung sinabi sa James 2:17? Na ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So, dapat nakikita, buhay. And gives an example in life. 1 Corinthians 11:1. Ano sinasabi doon? 1 Corinthians 11:1. Okay? Sabi dito, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Imitate me as I imitate Christ. So, secondly, after ano yung first point, main point? The definition of faith. This time, the demonstration of faith. Pagpapakita ng pananampalataya. Ay, hindi mo pwedeng hindi ipakita yan sa gawa. Okay? Hindi pwedeng, yes, may pananampalataya ako. Magagalit si James dyan. Okay? Hindi siya nagko-contradict kay Paul. Si Paul kasi by faith. Si James naman, yes, by faith, but need evidence. Evidence. Proofs. So, faith is commitment in action. Nakikitang pagsunod. Hindi lang gumagawa, sumusunod sa gawa. Kaya nga, the writer of Hebrews is explaining how faith leads to God's blessings. There's blessings in obedience. The first set of examples used are meant to show that God rewards those who seek Him. Diligently, sabi doon, earnestly, despite not having a crystal clear understanding of how or when His promises will be fulfilled, like Abraham and other characters of the Bible. The first example given was that of Abel, who offered God an acceptable and faithful sacrifice. Even though Abel was killed by his jealous brother, Cain, God honored Abel's faith, and his story has become a useful lesson for us all. Kahit sa maliit na bata, alam ang kwento na yan. Kaya nga, faith worships what evil, not evil pakabang magbisaya, evil ang basa niyan. Abel na lang, Abel. Oh. Abel ba? Abel? Abel's sacrifice was accepted because of faith-rooted righteousness. Kaya tayo, dito rin makikita yung paghahandog sa Panginoon. Dapat hindi pilit, hindi tira-tira. Diba? Yan yung isang unang-unang example ng offering to God. Lagi nating in-encourage. No? Basta galing sa puso, bukal sa puso. Ang tanong, pasok ba yan sa puso ng Diyos? May binigay sa ating guide to offer God. First, our whole lives, no? Our hearts and minds. Okay? Faith produces right worship. Ano yung orthodoxy and orthopraxy? Yan po yung right beliefs, orthodoxy, holding the correct doctrines, faiths, or internal philosophies. Or, sa atin po, internal principles. Okay?
Sa orthopraxy naman po, right practice. Ito na yung pag-apply ng tama. Correct conduct, practice, and ethical action. That reflects the heart of a true worshiper. Kaya sa paghahandog, be sure that we have the right heart before God. Theologically, the true worship must align with God's revealed will, not human preference, because true faith honors God rightly. That's by faith of Abel or Abel. Second, by faith of Enoch. Faith walks with God. That's Enoch. Sinabi lang doon, he walks with God. Pag kasama pa lang lumalakad ang Panginoon, kinukonsider mo siya, possible pala na hindi ka makaranas ng physical death, no? Okay? Naniniwala po ba kayo doon? Pag dumating ang Panginoon, buhay pa tayo, makakaranas ba tayo ng physical death? Hindi. Kaya manalangin tayo dumating na ang Panginoon. Okay? Matulad tayo kay Enoch. At ang Diyos ang kumuha sa kanya. Here, the writer offers a drastic contrast in Enoch. Kasi si Abel, pinatay, nakaranas ng physical death. Worst pa. Okay? Pero siya hindi. Instead, he was taken by God. Before he was taken, he was commended as having pleased God. That's the example given by Enoch is that walk with God. He so walk with God. Secondly, faith leads to intimate relationship. Talagang lalapit ka sa Panginoon at magkakaroon ka ng malalim na relasyon. Because without faith, it is impossible to please God. Yan po yung sinasabi dito. It results intimate relationship with God if we please God. Hindi laging please God. Hindi po yun na please God, patawarin mo ako. Hindi yun. Pag isabing please God, natutuwa ang Panginoon so that God's favor will be upon us. Hindi sapat ang pagiging religious. Dapat relational. Okay? Kaya hindi po tayo by religion, by relation. Faith works obediently, like Noah and Abraham. When we trust God based on what we know of Him, we act according to His will. Kaya dapat kilalanin natin ang Diyos. Paano natin makilala ang Diyos? Sa Kanyang salita. Magbabasa lang ba? Mag-aaral. Okay? In-depth study. Attend kayo, yung mga hindi pa ma-attend. Last meeting na, next Thursday. Ay, by the way, wala na bang pasok next week ang mga bata? Kayo, wala nang pasok? Balik tayo Thursday ng prayer meeting. Wednesday ang ating Bible study online. Ha? Sige. Noah obeyed before obedience appeared. Kaya nga, faith acts on God's warning and warned things not seen. One of the Bible's great example of this kind of trusting is Abraham. Nang tinawag siya, sunod lang siya. Alam niyo ba si Abraham, ang dami na niyang ari-arian. And during time, ang mga ari-arian, hindi katulad sa panahon natin. Marami siyang mga pinapastol na mga hayop. No? At marami siyang mga servants. No? Maid servants. So yun yung sukatan ng mayaman during that time. Pero, tinawag siya ng Panginoon sa Genesis chapter 12, sumunod siya agad. That's why he was the man of faith. The father in faith. Kaya nga, not knowing where he was going, his faith requires risk and surrender. It is a radical obedience, leaving comfort zone. Tayo kaya? Kaya nga, pag iniisip ko, yung amount ng sweldo ngayon, sana magiging teacher 6 na ako eh. Kasi 3 steps ahead ang reclassification ngayon.
From teacher 3, maging teacher 6. Almost ano na yon? 40 plus. Oh, sa gross siguro 50 plus. 1,000 ang aking ano. Pero, I need to obey God. Faith first, family first, and then the calling first. Okay? That's why I don't have any regrets in yung pag-re-resign or early retirement. Ayun, kailan lang pa tinanong ko ni Sis Ai na, di ka ba, ba yun, parang namimiss mo yung pagtuturo? Actually, namimiss ko. Pero, di pa tapos yung mga bata. Kaya, one day, babalik din ako sa pagtuturo. Not only here, but in a, secular job. Not for the sake to earn a living, you know what I mean, but to continue ministering to the unbelievers, especially. Okay? Faith is not just a definition. Yan, again. Faith works obediently. Sabi doon sa verse 9, dwelling in tents, para siyang naging estanghero tuloy, no? Walang kakilala sa lugar na yon. Pilgrim mindset. Imbis na ang saya-saya ng buhay niya, master siya doon sa lugar niya, dami siyang alipin. Pero ngayon, parang siya na ngayon ang alipin, estanghero. Looking for a city. Sabi doon, verse 10. Kaya nga, faith focuses on heaven, not earth. It's eternal perspective. Kayo po ba? Ang mindset niyo po ba kasama sa inyong inaasam? Not only here on earth, but also the heaven? Huh? Tanda natin, we are citizens of heaven. Sabi ni Paul, our citizenship is in heaven. Receive strength. Sarah, nabi diyan, faith believes even when it seems impossible. Ilang taon nagka-baby si Sarah? Ha? Ilan? 90. Very good. Alam na alam, ha? So, ilang taon si Abraham noon? Ha? Ilang taon? 100. Very good. Ilang taon hintay ni Abraham na sila'y magkakanak at magmumulan ng dami ng mga bituin at dami ng buhangin sa seashore. 25. Talagang natandaan ni Brother Andre. Malamang magpapastor to. 25 years. Okay? Kaya, it's a matter of patience, full of patience. No? As many as the stars, sabi diyan, no? Kaya theologically, faith produces obedient action despite uncertainty or even without full understanding. Okay? Without full understanding. Tapusin ko na ba ito? Gusto niyo ba tapusin ko na? Ha? Tapusin ko na, ha? Konti na lang. All this died in faith, guided, sustained by it, without receiving the tangible fulfillment of God's promises, only having seen anticipated, tangible, sabihin, nahawakan, without, ha? Them and having welcomed them from a distance and having acknowledged that they were strangers in the night, ay, parang kanta yun, ha? And exiles on the earth. Now, those who say such things make it clear that they are looking for a country of their own, and if they had been thinking of that country from which they had parted as their true home, they would have had a continuing opportunity to return. And last, verse 16, but the truth is that they were longing for a better country that is a heavenly one. For that reason, God is not ashamed of them all, or to be called their God, even to be surnamed their God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, for He has prepared a city for them, the heaven. So true faith is not just active or moving, but enduring. No? Tatagal, magtsatsaga, and so on. Resilient. You know, resilient? Or resilience? Matatag.
Matatag. Kung di tayo matatag, talo tayo ng isang unggoy. Kilala niyo yung sikat na unggoy ngayon? Ha? Makak o makake, uri ng unggoy. Kilala niyo si Punch? Pag hindi niyo kilala, papunch kayo nun. Ha? Iniwan ng nanay. Kasi yung nanay, first time ng anak, parang nagkaroon ng prepartum ba yun? Kung may postpartum, may prepartum. So, iniwan siyang ulila. Ang ginawa ng kanyang caretaker, pag-alaga, binigyan ng stuffed toy na parang magiging nanay niya. Ayun, sumikat. Okay? Naging matatag sa buhay. Okay? Kahit binubuli siya. Pero ngayon, parang na siya, tanggap na siya ng kanyang kalahi. So, ibig lang natin sabihin, mga kapatid, kung ang unggoy naging matatag at ikaw hindi, ano ka? Unggoy. Huwag naman. Ha? Talo ka ng unggoy. Okay? Nilikha ka ayon sa wangis ng Diyos, hindi ng animals. So, huwag tayong magpatalo sa animals. So, the direction of faith. Una, the definition. Pangalawa, the demonstration. And lastly, the direction. May direksyon ng ating pananampalataya. Heavenward tayo, mga kapatid. Philippians 3:14. Kaya, let us not forget, no? Forget what lies behind and straining toward what is ahead to win the prize. Heavenward. Because faith is looking toward eternity. Heavenward. Faith lives as strangers. Sa buhay ni Abraham, sometimes ganyan po tayo. Minsan, sa isang grupo, tayo lang manampalataya, we're like stranger. Tama? We're cast out sometimes. But do not be afraid. Do not be, tawag yan, sad. God is with us. Kaya for those who truly trust in God, life on earth is merely a temporary journey. Okay? You are sojourners, sabi nga ni Paul. Faith perseveres even without immediate fulfillment. No? Kaya nga yung iba nangamatay, bagamat nila na tanggap yung fulfillment ng Lord sa kanila. Pero, they receive one day. They will receive one day. And remember, believers are pilgrims on earth. Sojourners and exiles. And in Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. It's like an OFWs longing for home. By the way, yung ating mga kapatid, specifically sa Logos family natin, kapatiran natin, na marami gustong umuwi, no, sa kailang mga bahay, sa kailang dito sa ating bansa. Pero kailangan pa nilang patuloy na magtrabaho alang-alang sa kanilang pamilya. But they are longing, no, to meet their families here in the Philippines. But sabi nga, hangang-hanga ko sa mga OFWs natin. Ako, talagang hindi ko kaya iwanan ang aking pamilya. Jesus ay kayang-kaya. Ilan? 1 buwan? Ako hindi ko kaya 1 buwan. Mga 10 days lang siguro, mga ganun. Kasi Europe Kung ba naman Europe pupunta? Kung sa Iran yan, baka ran ka. Faith longs for a better country. Tandaan natin, hindi dito ang lugar natin. Tayo ay mga sanghero dito. Seeking a country, opportunity to turn, and theologically, eternal perspective changes priorities. Kaya, natin isipin mga kapatid, yung heaven. Ang better country natin. No? Ayan. Asan yung si? Ayun. Because faith pleases God. Faith pleases God. Ayan na. Faith is not about seeing first. It is about believing first. Trust first.
So this passage reminds us that the greatest lives are lived not by sight. It's not by sight nor power, sabi nga Zechariah 4:6 or 6:4, but by the Spirit, but by faith. By faith. Kaya nga, mga kapatid, nagawa niyo na ba ito? Kung di pa, gawin po ninyo. Huwa kayo ng notebook, gawin niyo yung faith journal yan. Sulat niyo dyan yung inyong mga naisin sa buhay, o pinapipray, isulat niyo. Okay? Yung mga kababayan, magaling dati. Yung diary, di ba? Nung araw, tawag dyan, diary. Okay? So, may mga kababayan ganyan. Ngayon pa rin, nagda-diary or gawin nyo ng faith journal. Sama na din yung prayer, mga request nyo. By the way, mamaya pag-pray natin, yung 3 taong nais nyong pag-pray at yung isa doon, intentional nyong session ng gospel. Those are unbelievers. Ha? Obey God in one difficult area this week. Anong mahirap na area ng buhay ngayon na nararanasan mo, kapatid? Ha? Financial? Material? Ha? Pagkatiwala mo yan. Fix your eyes on eternity. Hebrews 12:1 and 2. Tandaan nyo? Focus our eyes on Jesus, the perfecter and author of our faith. Will you trust God even when you don't see the outcome or result? Maniniwala ba kayo? Magtitiwala ba kayo sa Panginoon? Kung kahit di nyo alam o nakikita ang resulta. Okay? Tama, tama. Ayaw ko na magkwento ng mahaba pa. Kwento ko sana yung aking Anyway, nakwento ko na yan before. Yung sa pagtatrabaho ko. So, gano'n lang mga kapatid. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Don't shrink back. No? Wag na. At tayo lang po ang magdurusa kung tunay tayong mananampalataya. Kasi lagi natin isipin, darating ang Panginoon any moment, anytime. At di tayo matagpuan sa shrink back situation. Amen? Amen. Let's pray shortly and then we will sing our response song. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for these great reminders for us, Lord. First, last Sunday, that we must not shrink back from the faith. And this time, the 3 D's of finishing our faith. The true faith that finishes. We must always be reminded of the definition of faith, the demonstration of faith, and the direction of faith towards you, God, in heaven. Thank you, Lord. Salamat po ng marami. Pagpalain po sa aming mga puso at buhay. Ibahagi din sa iba, si Kristo lalo na. In Jesus' name we pray, amen and amen. Let's all stand and let us sing this response song.
wala ng pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, tulad ng pananampalataya na meron tayo, no? Sa ating pagbibigay ba, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Ba nga, ang pananampalataya ay ina-assume na natin na kahit hindi pa nangyari o hindi pa natin nagagawa. Ganon din sa ating pananampalataya sa pagbibigay na kung anong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na maging kalugod-lugod yung bawat binibigay natin. No? Nagtitiwala tayo sa provision niya sa atin, sa buhay natin. At yung bagay rin na nagiging kabahagi tayo ng ating Panginoon sa mga gawain niya dito sa lupa through our finances na ipinapahiram natin, ay pinapahiram sa atin ng Panginoon kung paano nagiging tapat naman tayo sa Kanya na ibalik yung mga kalab na ibinigay niya sa atin. And yung provision niya, di ba? Yung faith mo na ibibigay ng Panginoon, yung pangangailangan mo, lahat ng pangangailangan mo in His time sa atin. Kaya nawa sa umagang ito siya sa atin ang ating puso't isipan bago tayo magbigay na ang ibibigay natin sa Panginoon ay kalugod-lugod at matapat sa ating puso. Kaya gawin po natin. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating doxology. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po na patuloy mo po kaming ginagawang instrumento, Panginoon, upang mapalawig, Panginoon, ang iyong gawain dito sa Fortune at sa Buntong Palay. Kami humingi sa iyo, Panginoon, ng patuloy na kalakasan na sa aming paghanap buhay. Patuloy mo kaming bigyan ng aming bawat pangangailangan. And we trust to you, Panginoon, with our faith na ikaw magbibigay ng aming lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Kung yung pong lolobin. At gayon din po, Panginoon, aming pinapanalangin ang mga businesses na patuloy mo pong pagpalain o Panginoon upang maging kagamit-gamit ang mga binibigay po nilang tulong, maging ang aming mga supporters, Panginoon, ay pong patuloy na bigyan ng kanilang bawat pangangailangan, Panginoon. Ano man pong binibigay nila sa amin, ay ibalik mo sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw sa kanilang buhay, Panginoon, upang patuloy pong makapaglingkod ang aming church dito sa Fortune at Buntong Palay, Panginoon. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na at darako naman po tayo sa ating mga announcement last week dito sa ating church. Ang attendance natin last March 22 ng worship service, ang adult youth ay 28 at ang children ay 9. Last huddle ng Sunday school naman po ay 27 ang adult youth at ang children ay 9. Last prayer meeting ng March 27 ang adult youth ay 19 at ang children ay 10. Attendance naman din po kahapon ng children ministry dito sa Fortune ay 14 at sa Bundong Palay ay 9.
attendance kahapon na music ministry, ay Mother's Ministry dito sa Fortune ay 5 at ang music ministry ay 13. Sa darating na April 2, kasi Thursday, tama po ba, Pastor, na ano? Tama? Oo, tama. April 2, ang ating presider si Brother Anthony Saga at ang devotional ay ang ating pastor. Sa darating naman po na April 5, ang worship presider si Sis Marilu Goho. Doon na ata to sa retreat, no? Morning greeters and ushers sa April 5 pa rin ay si Sis Brianna and Sis Eunice. So, paano yun sa gate sila? Nasa loob na yung pan. Sila na lang manggigising dun sa ano. Ang cleaning ministers naman po ay si Sis Lorraine at si Sis Winnie Go. At ang scripture reader ay si Brother Andre Go. Assistant communion. Wala kami nito. Yung sa retreat po kasi yun, di ba? Iaayos na lang po pagdating doon. Birthday, wala naman po may birthday. And yung sa ano po, payment, until today, last day na po yung ano, yung mga nagpalista po is kailangan na pong magbigay sa ayaw at sa ayaw nyo talaga. Magbigay na kayo ngayon kasi last day na nga. Ang ating pong Chill for Heart Giving last March 22 ay 17,061 pesos. At ang ating KTP po ay retain pa rin po ng 5:30 to 6:45 dito sa ating sanctuary on Saturday. At ang ating church ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy nagiging kabahagi sa ating ministry sa pagbibigay ng biscuit, candies, and tokens para sa mga bata upang patuloy silang dumulong. And I believe naman na kung sila malaki na, hindi na tokens ang naging ganyo sa kanila, kundi ang salita ng Panginoong Diyos. At mamaya po, Empowering Women of God, collaboration, o ano to, combine na join ng LGF Men and dito sa Fortune, ang Women's Joint Fellowship. Mamaya po 12 p.m. At nawa ang lahat ng kababaihan ages 13 and below, above wala, 13 above is kasama po rito. And ito po, see you once again on ating Holy Week from April 4 to 5 sa Family Private Resort. At mamaya po ang ating huddle time after ng ating service. Welcome visitor. May bisita po ba tayo sa ating kalagat? Welcome back si Ate Beth. At in Bansamon, we have lots of saving seat para sa ating mga minamahal na nais na makasama natin sa ating bahay Panamban. Kung wala na po tayong bang pabalita, darako na tayo sa congregational prayer and benediction. Ayan. So, next Sunday na po ang ating, tama ba? Ang ating family retreat, again, sa Family Private Resort, Antipolo. At doon na po tayo sa dalawang A-house. Hindi po sa baba, no? Sa A-house, dalawa. So, mamili lang kayo kung saan kayo parte doon, sa tuktok, sa gitna, o sa baba. Okay? So, pag-pray natin yung 23 na nakalista ay talagang wala nang choice kundi magbayad, kung di sasama pa. Samahan mo na kayo, no? At hanggang 26 pa katao pwede yung
natawad nating 4,000. Kasi dati 16,000 eh. So, 12,000 na lang. So, hanggang 26. So, may apat pa na na pwede pa. Okay? So, yung mga nakalista po, tandaan po namin yan, 23. Whether you are not joining or join, magbabayad. Kasi that's part of word of honor, no? And promise to the Lord. Kasi gawain ng Lord yung ating gawain sa Sunday. Okay? So, hanggang ngayon, pwede ba hanggang ngayon o hanggang kailan ba? Di pwede na siguro. Kailan ba ang sahod? Katapusan? O sige, hanggang Tuesday. Gcash nyo na lang ha. Gcash nyo. Hanggang April 1. Ha? Oo. 500 sa walang work, 600 sa may work. Ano? Ano daw? Ano daw? Loko to. Ha? Senior citizen? Si Vivian, PUWD, may discount yan. Sis Vivian, na-attend ka ba? May discount ka uli. Attend na uli, ha? Oh, sige. Ang daing wala eh. Nako, sa susunod mga kapatid, talagang October pa lang dapat bayad na. Hindi na pwedeng yung, ano yan? A week before? No, hindi na pwede. Sige. Ano pa ba ang ating announcement? Wala na. Oh, sige, let's all stand. Let's pray. And then huddle afterwards. So, si Sis May. Kailan ka uwi, Sis May? April 10 pa? Uy, April 4, 5. Atin ka ba sa Hindi. Nako, pag-pray natin to si Sis May. Liga, Sis May, pag-pray natin to. Mukhang hindi natin mamimit na to sa next Sunday eh. Uwi. Doon na kayo mag-base o babalik pa naman dito? Yeah, babalik pa. Parang may nakita ko sa Facebook. Ano yon? Ano yon? Ha? Baka nagkabalikan na, ha? Praise God. Ha? Di ba? Ano lang yun? Sharon Gabi? Anyway, pag-pray pa rin natin. Si Sis May. Halika, Sis May. Mukhang tatagal lang kayo doon, ano? 1 year, matagal din. Pero manood ka ng pag-pray ka namin. Halika, di ka na makakasama next Sunday. Tapos next Sunday, hindi rin. Kaya pag-pray natin. Mamaya, Rhea, kausapin kita. Saan si Rhea? Sige, mamaya. Pag-pray natin, si Sis May. Ito ang babaeng matatag. Example of matatag. Bakit? Inaantok ka. Sige, let's pray. Mga kapatid, tayo. Pag-pray natin, pag-iingat ng Panginoon at 1 year din sila doon, hindi natin makasama, pero ang Panginoon ay isa sa inyo. Let's pray. Heavenly Father, we lift up to you, Lord, Sis May and her kids, Lord, na patuloy mo silang pangunahan, ingatan, O Diyos, samahan, at patatagin mo patuloy si Sis May, O Diyos, sa kanyang kinakaharap na trials in married life, Panginoon. In marriage. Tulungan mo siya, Panginoon, palala mo palagi ang iyong pangako, Diyos. At magpakatatag siya sa panampalataya, Panginoon, upang di lamang siya mapagpala, maging ang mga kapatid niya sa panampalataya, ang nakakilala sa kanya, ay ito nang mabless dahil sa kanyang resilience, patatagan, Panginoon. Kaya Lord, samahan mo sila. Pagpalain lahat ng pangailangan nila, igawad mo, O Diyos. At salamat din sa kanyang magulang at mga kapatid sa probinsya. At alam namin na sila ay iingatan mo, Panginoon, through them. Kaya Lord, prayer namin, O Diyos,
ay sumakanila ang iyong pag-iingat, pagpapala, at pakikipisa ng banal na Espiritu. At patuloy pa rin nawa sila na aming makaniig sa Espiritu at sa magitan ng ministry ng FB Live, no, ay umabot sa kanila, Panginoon. Maraming pong salamat sa buhay ni Sis May at sa kanyang mga anak. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ingatan patungo sa probinsya. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless. At let's continue to pray. Yes, Lord, we continue to pray for the whole wide world, Panginoon, especially wars, no, between the U.S. Together with Israel versus Iran. Lord, nawa mapadali na ang pagtatapos nito. Let them talk and karoon ng peace at negotiation, Lord, na both sides ay mapagsang-ayunan, O Diyos. At upang sa ganon, ito'y nagdudulot ng sobrang hirap, Lord, especially the petroleum products na nanggagaling mostly sa Iran at sa ibang mga countries na affected nito, especially doon sa isang dagat na pinagdadaanan ng mga kalakal ng langis. Ito pong Strait of Hormuz. Dalangin namin, O Diyos, na matapos na at payagan ng makaraan yung mga wala namang dalang panglaban ng gera, no? Kagamitang panggera, kundi mga langis lamang para dalhin sa mga bansa na nangangailangan nito, especially our country, Panginoon, na ngayon ay talaga namang sobrang mahal, taas ng presyo ng crude oil. Lord, maawa ka po sa amin, Panginoon. At dalangin po namin, O Diyos, na matapos na itong pataas ng presyo ng crude oil, sapagkat pati di lamang ito, pati yung mga bilihin, basic commodities ay tumataas din dahil affected din po ito, Panginoon. It's a domino effect. Kaya Lord, naniniwala po kami, O Diyos, na kayo ay hindi natutulog or kayo ay laging nariyan, Panginoon, at one day maranasan namin na itong kahirapang ito, dulot ng giyera, O Diyos, ay matatapos na o matapos na. Lord, kayo ang Diyos ng kapayapaan at kaayusan at pag-ibig higit sa lahat. Igawad mo, Panginoon, sa mga bansang nagkakagiyera, O Diyos, na kung saan nadadamay pati ang mga bansa na kapaligid at mga bansang maliliit na umaasa sa mga produkto ng langis na nagmumula sa mga bayan o bansang ito. Kaya maawa ka po, Panginoon. At Lord, tuloy kaming dumadalangin sa aming Presidente BBM, sa punang cabinet member, kanyang cabinet members at mga national and local leaders, officials, na nawa maglingkod ng tapat, walang anumang bahid, korupsyon o personal gains. At kung meron man, iwaksin mo, Panginoon, at maparusahan nawa ang gumagawa ng korupsyon o illegal na panunungkulan at pagnanakaw sa kaban ng bayan namin, Panginoon. At dalangin ko, Diyos, ang different ministries ng LJFFC. Tuloy mo kami pagka-isahin, ibigin una sa inyo, Panginoon, at sa isa't isa bilang mga kapatid kay Kristo. At upang sa ganon, lumago kami, hindi lamang sa bilang, higit sa lahat, sa quality of our faith in you, God. At we do believe it will resulted to grow in numbers, O Lord, because you're the one who will add the numbers of believers in the midst of us. Thank you, Lord, for that promise. And Lord, we lift up to you, O God, each family represented today, O Lord.
that you continue to provide the things we are needed in every day of our lives, O Lord. Salamat sa mga trabaho, negosyo, talento na patuloy mong pinagkakatiwala sa amin. At dalangin namin, una sa lahat, na huwag namin kakalimutan na patuloy na ipagpasalamat to sa inyo. At gayon din, yung mga pagkakatiwala mo sa amin ay maibalik namin ito ng may katapatan para sa kilalawig ng iyong kaharian dito sa lupa, sa pagitan ng LJFC at sa mga gawain mo. Salamat po sa bawat minister na iyong ginagamit, patuloy mong pagpalain sa mga membro, patuloy mong pagpalain at gamitin pang lubos. At dalangin ko, Diyos, sa nalalapit naming Lenten Family Retreat next Sunday, na sama-sama kami. Walang bibitaw, walang aatras, no shrinking back, O Lord. At doon, maranasan muli namin ang iyong pag-ibig dahil sa inyong buhay na inaalay para sa aming kasalanan. At maalala namin na kayo'y muling nabuhay. At iyon ang aming dakilang pag-asa na one day kami rin po ay muling mabubuhay sa muli mong pagbabalik. Salamat po. Pagpalay mo ang aming mga pamilya, O Diyos. At ilayo kami sa anumang mabibigat na karamdaman, kapahamakan at gawa ng kaaway. Especially, Lord, yung may makaramdaman like Sis Vivian. Ako rin po, nag-maintain. At Sis Ai, at iba pa po na narito na may sinusustain at mini-maintain ng health issues. At maging, inaalala ko rin po si Auntie Mary, si Insan Sara, ang isa naming mga supporters. At sa mga nanonood ng FB Live, pagpalain mo rin po ng kagalingan, magandang kalusugan, at ilayo kami sa anumang mabibigat na karamdaman. Gayun din, provisions sa mga gamutan o pagbili ng gamot. Salamat po. At gayon din po, O Diyos, sa mga nagtapos, sa mga paaralan, sa mga level ng kanilang napagtapusan. Ito ay pasimula lamang at nawa patuloy sila sa pag-aaral ng may pagtsatsaga, pagsisikap, at naka-angkor sa inyo, O Diyos, ang kailang mga pangarap. Upang sa ganon, ang kailang kinabukasan ay tunay ngang nasa magandang direksyon at kalagayan. Maraming pong salamat, O Diyos, sa mga magulang na nagsikap pag-aralin ng kailang mga anak upang sa ganon ay sila man din ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Salamat po at pagpalain bawat isa at anuman po ang aming heart desire ay iyo po namang tatagpuin. Ang mga magbabiyahe patungo sa mga probinsya sa panahon ng Semana Santa, ingatan mo, Diyos, samahan sila. At lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin, O Diyos, sa matamis na pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Tanggapin po natin ang bendisyon ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas na Jesucristo ang ating Panginoon, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay patuloy na sumaatinawa ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Let us show our love for Jesus. As we end this worship, patuloy natin papurihan ng Panginoon. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasabat, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo